Isa po sa hilig ng ating mga kaibigan ay papaano daw po gumawa nitong isang klaseng panghanda. Ang sabi ko po kung kayo po may tiyaga, gagawin natin yan. Maninipis po ang hiwa nitong ating karning baka at nilagyan ko lang po ng toyo, paminta at asin at nilagyan ko po ng lemon juice o kaya na may kalamansi. Masahihin niyo po yan halu-haluin nyo na magkasama-sama po ang lahat ng ricado. Pagkatapos po ay ilagay po muna natin sa refrigerator at i-marinate po sandali. Huwag pong masyado at baka umalat. Ngayon, ito po ihanda ko ang ating mga ibang ricado katulad po ng ating pickles, katulad po ng ating keso, katulad po ng ating hotdog at kung ano-ano pa. Ganito po ang gagawin natin. Nasa harap po dapat lahat ng ricado na gagamitin nyo bago kayo magsimula. Ilatag nyo po ang karne at isa-isang ipalaman ang mga ricado. Ganito po akong magtali ng karne at magrolyo. Dapat po talaga manipis ang karne. Kaya kung medyo makapal-kapal yung nabili nyo sa palengke, pukpukin nyo po ng kitchen mallet para lalong maging manipis. Para mas madali pong maluto at pumasok yung sarsa. Pagkatapos po niyan magpainit na po tayo ng mantika sa isang kawali. Ito, ilagay na po natin tong ating binalot na karne. Piprituhin natin yung paligid para pumula. Ang tawag po doon ay siring. Huwag nyo itatapon yung pinagbabarat, kailangan po natin yan. Dahil nga po may kakapalan itong karning baka at medyo malalapad at malalaki itong ating hiwang ginawa, matagal-tagal ko po itong pinapula, mga 20 minutos, yung buong paligid. Ngayon po, ilagay na natin sa isang pinggan, kaukin na natin, at luto na po sila. Yung paligid lang pero yung loob, hilaw na hilaw pa po yan. Inilagay ngayon po, magpainit na po tayo ng mantika sa isang kawali at yung sarsa naman. Ito po yung sibuyas. Lagyan po natin ng maraming bawang at prituhin natin po sandali. Pinagbabaran, hindi ko po pinapatapon yung kanina, nandyan po ang lasa. Ito po isang malaking lata ng tomato sauce, parang lumalabas na 2 latang maliit ng tomato sauce. Simutin po natin at lagyan natin ng 2 tasang tubig yung lata at nang masimut yung tomato sauce, 2 latang tubig po ang nilagay natin dyan na maliit. Pagkatapos po, ilagyan na po natin ng konting pamintang duro. Lagyan po natin ng beef cube. Kalahati lang at nilagay ko, baka umalat. Lagyan po natin ng asukal. 1 kutsarang asukal, kahit 2, ayos lang. Kung meron po kayong Worcestershire, lagyan po natin ng mas sumarap lalo. 4 na kutsara po ng Worcestershire ang aking inilagay. Lagyan po natin ng mga 1 kutsarang Knorr liquid seasoning ire. Haluin po natin sandali na magkasama-sama at matunaw yung mga ricadong idinagdag natin. Pagkatapos po niyan idagdag na po natin tong ating morcon. Pag kumukulo na po yung sarsa, hinaan na po natin ng konti yung apoy at pagkatapos takpan natin at hayaan nating maluto at lumambot yung ating karne. Paminsan-minsan po titignan nyo at balik-tarin nyo ng konti at baka natutuyo. Lalagyan nyo pa po ng tubig yan at i-adjust nyo syempre yung timplada at nilagyan nyo ng tubig. Ngayon, tignan po natin, tusok-tusukin nyo ng tinidor. Ito po'y malambot na pagkatapos po ng 1 oras at 15 minuto kung pinakulo ng bahagi at hindi naman malakas ang apoy. So ito po'y kakaukin ko na at ilalagay na po natin sa isang pinggan. Ano po ba gusto natin gawin dito? Gusto nyo po bang pakuluan at lagyan ng konting tubig at nang lumabnaw-labnaw? Ang diskarte ko po pinalamig ko muna itong ating morcon bago ko po hiniwa ng makakapal. Kasi po pag hiniwa ko to ng bagong luto't mainit baka po sumabog at magkalasog-lasog yung palaman sa loob. Pinalamig ko muna, tsaka ko hiniwa. Ganyan po. Ito na po't nilalantakan na nila. Siguraduhin niyo pong mainit yung sarsa bago niyo po isilbi at ilagay sa ibabaw ng ating morcon. Isa na namang kahilingan ng isa sa ating mga kaibigan ang napagbigyan ko. Gumawa daw po ako ng morcon. So ito, ginawa ko po. Maibigan niyo po sana. Hanggang sa susunod pong muli. Si Ron Bilaro.